Creamline, chill game na, block party pa, Valdez sinuwerte pa. That's Bernadette Pons, not the tallest of there, but she jumped high, number one. She has hang time. Bonafé debut, Bernardo Soriano balik aksyon. There we have it, the most anticipated moment of the match. We have Bea Bonafé. Pero pag yan, nagka-VIAD sa kalimutan mag-subscribe, take notification bell para update kayo dito sa ating channel. Literal na chill game lang para sa Creamline Cool Smashers ang naging laro nila. Ngayon, matapos na kalmado nilang binaon sa lupa ang revamping Floor Defender sa loob ng 3 convincing sets sa mga score na 25-15, 25-12 at 25-10. Block party ang naging istorya ng nasabing laban matapos na di makalusot ang Floor Spikers sa Great Wall of Creamline. Nagtala ang Cool Smashers ng impressive 11 kill blocks in 3 sets o halos 4 blocks per set kontra sa isang block lamang ng defenders sa buong laro. As we've said, di nga talaga napapanindigan ng Floor ang kanilang moniker na defenders dahil wala tayong masyadong nakikitang good defense from them. Dito na-capitalize ng Creamline ang weakness ng kalaban matapos na i-exploit nila ito sa pamamagitan ng heavy attacks. Saleable machine gun, Michelle Gumabaw. To whom it may concern, anyone can kill. When it comes to Michelle, it's a towering block, but it's also a towering spike. Bukod kasi sa blocking, matinding opensa rin ang kanilang pinamalas, tallying 44 attacks versus the 22 of Floor. Kalahati lamang ng CCS attacks ang nagawa ng defenders, which ibig sabihin napakataas talaga ng kalibre ng mga Creamline Spikers kumpara sa iba. Malaking factor rin dito ang napaka-consistent setting ni Kyle Negrito kung saan kahit sinong ipasok ni Coach Sherwin para sa CCS, sure ball. Bumalasa nga si Coach Shea halos every set matapos na lahat ng players ay binigyan niya ng playing time. Hindi na haggard ang mga starters ng komunan na sina Gemma Galanza, Tots Cardos, Pang Spanaga at Risa Sato matapos na naipasok ni Coach ang mga bench players ng team. Nakatikim nga muli ng court time sina Lori Bernardo at Pau Soriano matapos ang napakahabang panahon na natenga sila sa bench. Crucial points naman ang binigay ng mga ito matapos na makakuha sila ng good touches, especially sa blocks. Alam nyo ba na bawat set, kill block ang pinangtapos ng Cool Smashers? Sa set 1, si Mitch Gumabaw ang sumara ng pintuan. Sa set 2, si Soriano naman ang gumawa ng pader. At sa set 3, si Tots ang tumapos sa laro with her block. Bukod sa kanila, nagkaroon din ng enough playing time si Phenom Alyssa Valdez, kung saan sa huling set nga nabiyayaan pa ito ng swerte matapos na makapuntos pa siya sa isang out of system play. Di gaano naging maayos ang talon ni Alyssa, ngunit nadaan niya sa wrist action at clip kung saan sumabit ang bola sa net at nakapuntos pa siya. Highlight din ang amazing connection ni Negrito at teammate niya since FEU na si Bernadette Pons, kung saan sa isang sequence nga ay sinata ni Negrito ng 2 back sets si Pons at napakaganda at bilis naman ang palo ni Bernadette at nagulantang ang depensa ng kalaban. Nagsilbi namang debut ito ni UP Maroon setter Bea Bonafé para sa Cool Smashers matapos na mabigyan siya ng mahaba-habang playing time kahit na off the bench pa rin, at decent naman ang naging debut game ng dating UP playmaker. Tinanghal na best player of the game si Michelle Gumabaw with 12 points and from 10 attacks with 1 ace and 1 block. It's 3-0 now for the Cool Smashers, samantalang ang defenders naman hirap pa rin makakuha ng panalo matapos na malubog sila sa 0-3 winless record. Babalik ang Cool Smashers sa October 31 as they set to face Farm Fresh Foxies at 4 PM. Samantalang sa parehong araw naman ang next game ng Floor at 2 PM versus the Cherry Tigo Crossovers. So do not forget to support this channel. Please subscribe and click the notification bell to be updated on the coming videos.